Mula sa News Headquarters ng Pilipinas, Aksyon Breaking. Magandang hapon, ako si Seth Ubalde. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mababa pa raw ang posibilidad na kailangang likas sa mga Pinoy mula sa Taiwan ayon kay Manila Economic and Cultural Office Chairman Amadeo Perez. Dagdag ni Perez, malulumpo raw kasi ang workforce ng Taiwan pag inilikas ang mga OFW. Sinabi ito ni Perez matapos kumalat ang mga balita na umano'y pananakit sa mga Pinoy bilang ganti sa pagpatay ng Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman. Kanina, nakipagpulong na ang NBI sa MECO at Taiwan Economic Cultural Office. Posible raw na payagan ang NBI na makapunta sa Taiwan para ma-interview ang mga survivor at makita ang nabaril na bangka. Hindi pa raw natatanggap ng pamilya ng namatay na mangingisda ang pera mula sa Pilipinas. Isang patay matapos magkagirian ang mga relihista at pulis sa Tunisia. Nilabag daw ng mga demonstrador na aminadong taga-suporta ng Al-Qaeda ang ban sa rally kaya pilit silang pinalis ng mga otoridad. Nambato rin daw ang nasa 500 relihista kaya gumamit na ng tear gas ang mga pulis at nagpakawala na rin ng warning shot. Dose-dosena ang nasugatan at nahuli dahil sa gulo. Narito naman ang headlines ngayong Lunes. Mga Pinoy sa Taiwan, pinalilimitahan ang paglabas ng bahay kasunod ng panunugod umano sa dormitoryo ng OFW. Pagbilang sa boto ng party list groups, ipagpapatuloy matapos ideklara ang mga nagwaging senador. DepEd, kumuha na ng mga karagdagang guro para tugunan ang mga kakulangan sa eskwelahan. Saudi Arabia nakipagkasundo sa Pilipinas para maprotektahan ang karapatan ng mga OFW. At Alaska Aces na sweep ang serye kontra Ginebra San Miguel para masungkit ang PBA Commissioner's Cup. Makinig lang po sa Radyo 5 92.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 everywhere. Ako si Seth Ubalde, susunod na ang Wanted sa radyo ni Rafi Tulfo at Nina Taduran. Higit sa balita, aksyon!